Dahil marami sa mga kabatch ko at mga kaibigan ko na nagtatanong kung ano daw ang mga requirements sa pag-take ng theoretical exam sa Marina. So ngayon, explain ko sa iyo kung ano ang mga requirements na kailangan i-comply at i-ready bago ka mag-file ng theoretical exam schedule. So let's go! Punta muna tayo sa ating Marina mismo account at doon ko i-explain ang lahat. So sign in tayo sa Marina mismo. Ngayon, pindutin natin ang select transaction. So, yung pinag-usapan is theoretical exam. So, pindutin natin ang theoretical exam. Tapos, select document. For example natin, kunyari, ay engine operational level kasi yan yung bago kong naipasa. So, ngayon, scroll down natin, makikita natin yung qualification at requirements, pero pinutin muna natin itong may check para mas malinaw at mas malaki yung maipakita. So proceed muna. So dito makikita natin yung ina-apply natin is engine operational level for requirements completion. So itong sumusunod ay ang mga requirements. Una, transcript of records, TOR for Bachelor of Science Marine Engineering. Kung DECA ay for BSMT din. So dapat nakuha mo na to sa school at pag meron na, pindutin mo lang yan at saka mag-scroll down at dito mo i-attach yung lahat ng pages ng iyong TOR. So proceed na tayo guys sa pangalawang requirements. Itong valid medical certificate in PME format. Ingat po kayo guys sa pagkuha ng PME format kasi may mga medical facility na hindi accredited sa Marina. So pag nakakuha kayo doon tapos hindi sila maka-encode doon sa Marina, hindi makikita ni Marina yung medical mo, bagsak ka talaga dito, hindi ka talaga pwedeng mag-proceed kasi ito, hindi mo na kailangan i-upload ito kasi doon sa medical facility pa lang, pagkatapos mo ng PME, sila yung mag-encode sa Marina kasi yun lang yun talaga ang trabaho nila, hindi mo na kailangan itong i-upload dito. Tapos, ang pangatlong requirements po ay ang approved sea-going service on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more. Ibig sabihin, 750 kW pataas yung makina. Kung double engine, hindi yan pwede kasi kailangan sa isang makina is 750 kW above. Kung dalawang tag 750, pwede na yan. Pero pag dalawang tag 750 below, hindi pwede. At kailangan din nakapagkaditi ka doon ng not less than 12 months. Tapos pag hindi ka nakapagkaditi, pwede naman engine trainee, apprentice engineer or other engine department trainee for certification as OIC engine was given not less than 36 months. Ibig sabihin ratings ka doon sa barko na yon ng 36 months ka na hindi ka kadite. Tapos sa pangalawa na tayong pang-apat na requirements is IRB or Seaman's Book. First page ang pipicturan mo and lahat ng interest showing relevant seagoing service. Ibig sabihin lahat ng mga pages ng TRB mo is IRB mo na may mga sulat, mga stamp. Dapat picturean, scan mo yun lahat at saka i-send dito. May ginawa kong video kung paano mag-send ng mga maraming pages dito na madaling ma-upload dito sa mismo, kaya tingnan nyo na lang doon sa ibang vlog ko sa mga 2 months ago. So pang-limang requirements, applicant should have valid certificate of proficiencies, COP. Ito, lahat ng mga training, basic training, survival craft and rescue boats, advanced firefighting, medical first aid. Hindi na ito required din i-submit kasi pag natapos mo yung training tapos yung training center mo ay accredited sa Marina, ini-encode nila iyon doon sa iyong Marina mismo. Magbigay ka lang doon ng tamang SRN number at pag na-upload mo na itong lahat, pwede ka na mag-proceed dyan at hintayin, i-submit mo na dito tapos hintayin mo na lang na online evaluation kasi pag pasado ka na sa online evaluation, meron pang final evaluation. Pag tapos ng final evaluation, payment, tapos pagkatapos ng payment, hintayin lang ng signatory. Pag na-signatory na, ayos na yan. Makapag-exam ka na. So, that's all for today. Thank you. I hope